Makalipas ang 2 buwan mula nang yumanig ang 6.9 magnitude na lindol, bumalik tayo ngayon sa Northern Cebu, partikular na dito sa bayan ng San Remigio. Dito sa kinatatayuan ko sa Barangay Manyo, makikita nyo ang isang bahay na nakatayo at sa tabi nito ang isang malaki at malalim na hukay o sinkhole. Isang metro lang ang pagitan at mahulog na ang bahay na ito kung lalaki pa at lalaki ang sinkhole. Nakakordon na ito ngayon. Kung dati-rati, maliit lang ito, ngunit habang tumatagal, mas lalong lumalaki ang sinkhole dahil na rin sa mga aftershock. Lumikas na ang mga residenteng nakatira sa bahay na ito dahil nga sa mapanganib o panganib na posibleng bumigay ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito anumang oras. Ayon kay Mayor Mariano Martinez ng Munisipalidad ng San Remigio sa Cebu, mahigit 6 na po mga sinkhole ang natuklasan sa iba't ibang residential areas dito sa San Remigio sa Cebu. Dahil dito, idiniklara ng mga opisyal na no-build zones o mga lugar na hindi naligtas tayuan ang anumang bahay o struktura ang mga lugar na nakitaan ng sinkholes. Apektado rin ang humigit kumulang 1,000 mga residente o nasa 250 na mga pamilyang kailangan ng lumikas patungo sa mga smart houses o temporary shelters ng pamahalaan. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, ang mga sinkhole ay bunga ng pagguho ng lupa na may malambot at mabilis matunaw na mga bato tulad ng limestone, lalo na pag lumilindol. Mula sa maliliit na mga bitak, umabot na ang iba sa malalaking hukay. Posibleng manong umabot sa 100 bilang ng mga sinkhole habang magpapatuloy pa ang itong mga aftershock na nararanasan. May ilan pa rin mga tumatangging mga residente na lumipat dahil na rin nakatali ang kanilang kabuhayan sa lugar. Ayon kay Mayor Martinez, isa ito sa kanilang problemang nakaharap ngayon. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang paghahanap ng LGU ng karagdagang mga lupa para sa permanenteng tirahan ng mga sapilitang napalikas na pamilya. Pero ang malaking hamon ngayon ng LGU ang pagbili ng bagong lupa o funding para sa permanenteng relocation site. Anya, kailangang mailipat ang mga apektadong residente sa mas ligtas na lugar. Umaasa rin ng alkalde na makahanap ng tulong mula sa mga international at non-government organizations, katulad ng naging suporta matapos nga itong Bagyong Yolanda. Ako si John Arua, ang News 5 correspondent ng Visayas.